Good day mga engineers. So, ako nga pala si Engineer A. So ngayon nga pala is hydraulics tayo. Ito yung problem. Madalas din to lumalabas sa board exam. Pero hindi ito yung exactly given. So ito nga pala is hydrodynamics, which is horizontal motion. Simulan natin. An open rectangular tank, 2 meters wide, 8 meters long, and 2 meters high is mounted on a truck. So dinescribe dito yung tangke. The depth of water in the tank is 1.5 meters. So yung lalim daw ng tubig is 1.5 meters dun sa tangke. So kung i-drawing natin yan is ganito. Hindi binigay yung figure dito ni examiner. Kaya tayo mag-imagine. So ganyan. Binigay yung mga given dimensions. So yan, 8 meters long and 1.5 meters yung lalim ng tubig at yung pinakatangke is 2 meters. Kung drawing natin yan sa free body diagram, ganito. Ganito. 8 meters long, yung tubig is 1.5 meters, and yung tank is 2 meters. So, pag sinabing without spillage, sinabi niya sa number 1, determine the maximum acceleration without spillage in meter per second squared. So, number 1 muna tayo. Focus muna tayo dyan. So, sinabi is maximum acceleration without spillage. So, yan. Ang tendency, pag nag-accelerate tayo papunta sa left, yung tubig is pupunta dito sa likod. Yan. Parang gaganyan yan. Kung nakasakay ka sa jeep, tapos biglang umabante, yung katawan is parang papunta sa likod. Pag nabigla, yun yung reverse effective force na tinatawag. Yung REF. So yan, may formula dyan kapag ganito yung situation, yung horizontal motion without spillage. Tatandaan nyo to. Pag dito sa hydrodynamics, yung tan theta equals to acceleration over gravitational acceleration, which is 9.81 meter per second squared. Constant. Yan. So yan, ganito yung style. Pupunta siya dyan. Ito may angle, which is equal yan. Tandaan nyo yan. Kapag ganyan yung problem na binigay ni examiner. Yan, umpisa natin. Ang hinahanap sa atin is yung acceleration. So, yan. Kung ganyan nga yung itsura, which is hatiin natin to, which is equal. Yan, equal yan. 4 meters. Kasi papunta dun yung tubig. Without spillage. So, ibig sabihin natin, sakto lang dun sa tangke. Yung galaw ng tubig. Wala kunyaring natapon. Yan. Kung titingnan nyo dyan sa figure, magkakamera ng maliit na right triangle. So, yung tan theta, yan. Itong TOA. Opposite, adjacent. Tan theta is equal to opposite 0.5 over 4. Yan. And, i-substitute lang natin dito sa formula, yung acceleration yung hinahanap, di ba? Yan. So, over 9.81, which is yan. Shift solve lang natin, yung acceleration is 1.226 meter per second squared, which is letter A. Ito. And number 2 tayo. Magka-connecta pa rin tong tanong na to. So, tandaan nyo lang to. In part 1, determine the force to accelerate the water mass in kilonewton. Pinapahanap dito is yung force to accelerate the water mass. Yan na yung reverse effective force. Ito. Pag gumalaw papunta dito sa left, ito yung magre-react. Yan. So, kung titingnan natin sa 3D, ito. Ito yung 8 meters long. Ito yung 2 meters wide na sinasabi. So, ito yung 2 meters nung height nung mismong tank. At ito naman yung height ng water na 1.5. So, yan. Ang style ko dito, ginawa kong parang hydrostatic yung approach. Which is yung reverse effective force equals to dun sa horizontal force. Dun sa previous na ating diniscuss. So yan, kung titingin tayo dito sa likod, yan, tingin tayo dyan, projected area is yan. So F is equals to PCG times area. Yung PCG, di ba, center of pressure nung mismong object or yung water, which is ito, CG. Yan, so ang H bar nga pala dito is yung from center of gravity to the water surface. Yan. So, makukuha na natin yan. So, yung area nga pala is yung area ng mismong tank. So, i-substitute lang natin. Yung unit weight ng water is 9.81 times 1.5 over 2. Kasi yung kalahati, 1.5 over 2. Yan. Times 2. Ito is 2 meters. Is ito. 2 meters. Yan yung object. 2 times 2. Which is F is equals to 29.43 kilonewton. So, ang tinutukoy dito is yung kung ano yung nababasa dito sa PCG. Baka malito kayo. Ang gawin nyo sa H bar is hatiin nyo tong 2 meters. Ginawa nyo 1. So, para ma-prove na tama talaga tong method na to, gamitin natin yung formula ni reverse effective force, which is yung mass times acceleration. So, nakuha natin yung acceleration nung sa part 1, gagamitin natin to, itong 1.226. Yan. Dito pala sa una, hindi natin ginamit yung acceleration.
Para nag-hydrostatic force lang tayo dyan. Yan, ito yung nakuha natin dun sa part 1. So, yung REF nga pala is mass of water times acceleration. Yan. So, yung mass of water is, yung formula is density of water times volume of water. So, yung density of water is 1,000 kg per cubic meter. So, constant na yan. And REF is equals to 1,000, yung volume ng water. Ano ba yung volume ng water? 1.5, 2 meters, 8 meters, yan. Multiply lang natin. Times yung acceleration, which is 1.226. So, input nyo lang sa calculator, 29,424 Newton. So, i-divide lang natin ng 1,000, magiging 29.42 kilonewton. So, same siya dun sa kanina. Halos di nagkakalayo yung decimal nila. So, ang sagot dito is letter D. Yan. So, kahit kayo nang bahala kung saan kayo nadadalian. So, number 3, if the acceleration is increased to 4.5 meter per second squared, how much water is spilled out in cubic meters? Ayan na, may na-spilled na. Tapos, binigay din yung acceleration. So, binigyan tayo ng acceleration, tapos, tinatanong na yung natapon na tubig in cubic meters. So, ang style ko dito, kapag may natapon, nagdo-drawing na ako ng ganito. Di ba kanina sa tank yan? From dito to dito. Yan kasi may natapon na eh. I-compute natin to. Itong alpha. Kasi may case yan na tinatawag. Ito, nasa formula ko to. So, kung gusto niyo palang makita yung mga formula ko, tas lecture, nandun sa isa kong account. Naka-mention naman dyan sa bio ko. So, yung pag-open tank, tas volume of spilled water, ito yung case 1. So, ito yung alpha, yung sinasabi ko kanina. Kapag mas malaki yung angle na alpha, ang ibig sabihin is, hahanap natin yung volume spill by computing the air volume. Ito. Yan. So, volume spill equals to volume of final of nung air. Yung air hindi yung water. Minus volume initial of air. So, kapag dito naman, kapag malaki naman yung alpha natin, maliit pala yung alpha natin kaysa dun sa theta, mas malaki. Ayan, kita naman sa video. Ganito yung itsura. Tatandaan nyo lang to. Yung itsura nitong case 1 and case 2. Ganito. Kapag mas malaki yung alpha, ganito yung gagawin natin. Kapag mas maliit yung alpha, ganito yung gagawin natin. Tapos dito sa case 2, yung volume ng initial ng water. Tapos volume of final ng water, yung may natapo na. So, yan. So, hanapin natin yung angle ng alpha. Paano ba yan? Engineer, paano yung mahanap? So, binigyan tayo dito ng acceleration, which is 4.5. Yan. And, binigyan din tayo ng ayan. So, makukuha natin yan kasi ito lang naman yan, right triangle, kasi from the corner of the tank, yung alpha. Mamaya pa pala natin magagamit acceleration. Doon pala yun sa theta. So, alpha muna tayo. Tingin tayo dito sa figure, yan. So, opposite is 2. And yung adjacent is 8. Yan. Arctan lang. So, paano ba ito palabasin? Shift, press tan lang sa calculator. So, equals to 14.036 degrees. Yan. Diyan muna natin yan kasi compare natin. So, dito naman sa tan theta, gagamitin naman natin yung acceleration na binigay, which is 4.5 meter per second squared. Ayan. Ito yung sabi ko kanina, natandaan yung formula dun sa part 1 and 2. Yan. So, arctan din lang natin kasi angle yung hinahanap. So, it is constant, 9.81, which is yung theta is 24.64 degrees. So, compare natin, mas malaki si theta. So, pag malaki si theta, ganito yung itsura. Yan, mas malaki na yung natapon eh. Ito na yung empty. Mas malaki na yung na-spill. Yan. So, ayan, kapag malaki, case 2 tayo. So, ito yun. Yan. So, gawa tayo ng figure. Ayan, case 2. So, volume of spill is initial minus final ng water. So, sa initial muna tayo, volume initial, yung hindi pa natatapon. 8 times 2. Ito yung wide. Ito, 2 meters wide. And, yung height ng water is 1.5. So, volume of initial of water yan Water. So, 24 cubic meters. Yung initial. So, nakuha na natin. Sa final naman, ito yung tinutukoy natin dyan. Yung volume of water. Kapag final, yan. So, kunin muna natin tong x. Paano ba ito makukuha yung x na yan? So, nakuha natin yung angle kanina. Yung theta. Ayan. Tapos, given to. 2 meters to, di ba? So, Pythagorean lang ulit. So, tawa. Given yung angle, tan 24.64 equals to opposite of adjacent x. Makukuha natin yung adjacent na x, which is 4.36 meters. So, makukuha na natin yung volume na final ng water. So, 1/2 base, 4.36 itong x. Times yung height, 2. Tapos yung wide niya, yan, 2 meters wide.
equals 8.72 cubic meter. So, pag minus na natin yung dalawa, ito, yung initial, and yung final. So, makukuha na natin yung spill, yung natapon. So, 24 minus 8.72, which is, yung natapon is 15.28 cubic meters, which is letter C. So, yun lang. Continuation to nung horizontal motion sa hydrodynamics. So, another problem to. So, simulan natin. A closed cylindrical tank 4 meters long and 1.5 meter in diameter is fully filled with water. Is placed on a track moving at an acceleration of 2.5 meter per second squared. So, binigay yung mga dimension. May 4 meters long and yung diameter niya is, yan, 1.5 meters. So, hindi binigay yung figure, tayo ulit dito yung mag-imagine. Is fully filled with water. Tandaan natin yan, fully filled with water daw. Tapos yung closed cylindrical tank. How much force is acting on the back side of the tank? O yung kanina, dun sa previous, ito yung reverse effective force or ilagay ko lang dyan FR, rear force. So, yung acceleration is given. Ganito yung style ko pag closed tank. Di ba pag open tank, na ganun yung tubig. Tapos may tapon. So, ganito din. Pero extend lang natin siya. Ganyan. Yan. Tapos may angle. Kunin natin yung angle na yan. Pag closed tank, ganito lang yung style. Mag-extend lang tayo. Gagawa tayo ng right triangle sa top nung tank. And, yan. Kukunin muna natin tong angle. Paano natin makuha? Hindi naman pwede gamitin din ng trigo. Kasi ito lang, adjacent lang yung meron tayo. So, yan. Kukunin natin yan using yung acceleration. Yung formula na tan theta equals to acceleration over yung gravitational acceleration. Yan. Which is 9.81. So, given tong A, given tong 9.81. So, arctan lang. Press nyo dyan sa kalki nyo, shift tan, tapos input nyo tong values, which is 14.30 degrees yung lalabas. Yan. Meron na tayong angle. So, ang next step ko dito is, kukunin ko tong dimension na to. Magagamit natin yan mamaya. Magagamit natin yan kasi, yung gagamitin ko ditong way is yung sa hydrostatic, yung PCGA. Itong FR is equals to yung force horizontal. Titingin tayo sa projected area mamaya. Yan yun, gagamitin ko. Kaya ako, ang style is kukunin ko to. Yung Z. Kunin natin yung Z. Which is, try ko lang. Tan 14.30 degrees. Ito yan. Parang TOA. Yun nga. Yung opposite is Z. Yan. Yung adjacent is 4 meters. Ito yan. Ayan. Kuha natin siya. O, shift solve nyo lang or bahala kayo. Z is equals to 1.02 meters. Ayan. Nakuha na natin yung Z. Okay na. So, ito na. Makuha na natin yung rear force. Itong FR. So, tingin lang ulit tayo dito sa likod ng tangke. Ito. Projected area ng horizontal force or yung FR. PCG is 9.81. Yung H bar nga pala dito is from the center of gravity to the yan, yung parang imaginary natin dito na kapag gumalaw itong tangke, gaganyan yung tubig. So, dito. Yung from final position ng tubig kapag gumalaw na. So, yan yun. Ito, H bar. Kaya, importante kunin natin yung Z. So, yan. 1.5 over 2. Ito yan. Kasi 1.52 over 2. Ito yan. Plus yung Z, which is nakuha natin 1.02. Ito. Times yung area, which is binigay naman yung diameter na 1.5. So, pi over 4 times yung diameter, 1.5 squared. So, rest equals lang sa calculate. Lalabas na sagot is 30.68 kilonewtons.